So, hello guys, good day. So, our content for today or video for today is about a desktop computer unit. So, this is one of those 3 units that I bought for 100 each from the garbage collector. Okay? So, we'll test. Tinesting ko na to, walang power. Ayan, may power supply na. So, tinesting ko, walang power. So, power on, talagang wala. Wala talaga siyang power. So, most probably, sira yung power supply. Or, baka hindi talaga naibalik ng tama nung gumawa, nung pinagpagawa ang technician, hindi naibalik yung mga cables ng tama. So, check muna natin kung naibalik ng tama. Bago natin baklasin yung power supply kung talagang wala. Kung talagang walang power. So, medyo detalyado ang magiging video rito. Kasi talagang troubleshooting din. Not the same with those previous 2 units na kasabay nito na halos hindi talaga ako nag-detailed troubleshooting dahil hindi ganun kalala ang naging problema niya. Okay. So, nagdagdag lang ako ng memory doon. Naglinis. Tapos, kinalikot yung configuration sa CMOS. Nagdagdag ng hard disk na spare ko. Ayun, tumakbo. Okay? Although meron din doon na hindi tama ang pagkabalik ng mga cables. Power cable, HDD LED cable, reset cable, reset LED. So, lahat yun. Pag mali yung pagkalagay, siyempre may mga impact yun sa natawag na current or current impulses sa system. Lalo na pag power cable. Pagkamali. Medyo matigas. Yan. Okay. So, i-check natin tong connection dito. Tama yung pagkabalik nung pinagawa man nila to. Sa tingin ko pinagawa nila to kaya may mga na-detach ng mga kable. So, ito guys, yung cable dito. Ito. So, may guide naman yan. Doon sa mga hindi pa talaga nakapag troubleshoot ng CPU, may guide naman yan dito. Minsan lang guide dito mismo sa katapat niya dito. Pero ito, wala siguro silang mapaglagyan yung pag-design ng computer sa computer engineering. So, dito niya nilagay yung guide. Ayan. So, first is LED. HDD LED. So, may pangalan naman itong kable. Ayan. HDD. Ayan, may pangalan. Kita ba? HDD LED. So, yun ang first. Yun ang nakalagay. Okay? So, tama naman. Tama naman ang pagkalagay. Tapos, itong green, nasa guide natin is power LED. So, check natin kung power LED ito. Power LED naman siya. Power LED siya.
Although baliktad. Baliktad yung pagkalagay kasi ang label dapat nandito sa labas para mabasa. Ayan, may nakalagay power LED. So, negative, positive yan. Ayan. Okay? So, kung mapapagbabaliktad mo, syempre, baka magkaroon ng problema. So, balik natin. Ito, power switch. Power switch ito. Nagkabaliktad-baliktad ang paglagay niya. Kaya mukhang nagka-problema yung positive-negative. Okay. So, anyway, baliktarin ko mamaya. Pag ayaw tumakbo. Kasi mukhang nagkakabaliktad yung mga cable niya. Kasi minsan pag yung gumawa hindi maingat, pinagpapalit-palit niya yung dapat na tamang connection, ay magkakaproblema talaga yan. Okay. Yung kanyang reset. Baliktad dun ang pagkalagay. Anyway, test ko mamaya. Kasi walang guide yung positive-negative niya. Okay. So, test natin. Kasi pag ayaw pa rin, power supply na po. Wala talaga. Wala, dead. Power switch. Mabalik ta rin ko. Talagang ayaw. Wala talaga. So, may tama talaga ang power supply niya.
Kasi may power naman talaga yung aking plug. May power naman siya. So talagang wala na siya talaga siyang power. So kailangan ko magbaklas ng power supply. Before ko baklasin yung power supply, check ko muna yung connection pala doon sa loob. Baka nagkaklasan na yung kable doon sa loob. Uy, putol! Putol ang power cable. Power switch. Power LED. Power LED ang putol. Kaya walang ilaw. Pero hindi power. Nabaklas ang power LED niya. Pero dapat tatakbo pa rin siya. LED lang to eh. Naputol yung power LED niya. So, yung LED nito, yung power LED niya, ilaw dyan, pag nag-switch on ka, ay naputol. Ito. So, kailangan soldahin. Baklas. So, electronics to guys. Makuti. Ganun talaga.
So, check ko muna mga cable guys. Kung talagang LED lang naman yung na-detach. Talagang power supply na. So, step by step lang. Ito, kadumi. Dapat may vacuum. Isa pa yan sa dapat kong bilhin. Meron akong tawag dito parang compressor. Tagsika na lang to sa hangin. Yun pang dapat budgetan. Para pang linis-linis man lang ng equipments, ng devices. Kasama na computer. So, kahit yung mga TV, kailangan minsan buksan din para linisin sa loob. Kasi nag-accumulate din ng alikabok. Pag nag-accumulate na alikabok sa loob, iinit na siya. So, yung mga fan niya, hindi na, parang electric fan lang din. Pag marami na, wala na masyadong hangin. Anyway. Maganda pang casing niya guys. Kita mo naman, yung body niya ay talagang pulido pa. Pwede pang saksakan ng panibagong motherboard. Saka panibagong power supply. Kasi mahal din ng kahit pa paano, libo rin yung mabuti kung makabili ka ng below 1,000 na brand nyo. Meron naman, kaso hindi mga kilalang brand. Okay? Dami cobwebs. Kabok. Dumi. Maya lang at sing na naman ako nito. So, okay naman yung reset niya. Okay pa yung cable. Ito, reset. So, yung power switch niya, ito, okay pa naman. Power LED niya, LED, ito green, okay pa naman. Connected pa naman. So, itong LED lang ang natanggal. Ito. So, nabaklas siya. Kailangan kong soldahin. Walang pang solda. Pwede naman. Pwede naman. Kaliit nito. Maliban doon sa tunog ng mga fan niya sa power supply, fan na rin ng video card ng processor, siyempre ito talaga ang indicator kung nag-on siya. Kasi iilaw to. Since backlash siya, hindi natin makita. So, susoldahin ko. So, electronics na to. Pakaliit ng wire. Dito ako hirap mag-solda. Lakihan ko na lang. Habaan pala. Hindi ko masuldahin, dikit ko na lang muna. Tapos on ko. Yan. Tapos kung ayaw pa rin, mabaklasin ko ang power supply. Tanggalin ko, palitan ko, kasi meron akong spare.
May spare kami kasi nag-upgrade ng power supply yung anak ko. Bumili ng 850 watts. So, nagkaroon kami ng isang spare na 500 watts. Ito, 400 watts lang ito. So, tingnan natin. Okay, power on. Wala talaga eh. Talagang wala. Saka dapat pati ito eh. Itong LED ng switch niya rito, ng power niya. Itong LED ng... I-check ko nga. LED ng... ang pula. LED ng... oh, HDD nga. Hard disk drive LED nga. LED. So, kasi kung functional yung hard disk niya, drive, pupula itong ito. Matakbo yung hard disk. So, mag-ilaw ito. Yung power LED niya pala is itong green. Nandiyan, katabi rin naman ng power switch. Okay? So, dito muna yan cover. Protection lang naman yan. Hindi vital yan para sa pagpapanda. So, may ako na ibalik yan pag nasulda ko na. Talagang wala. Wala talaga. Papalit ako ng power cable. Just to confirm na hindi power cable yung problema. Palitan natin. Baka may problema ang power cable. Tanggalin mo natin. Pwede dito. Hindi pala tatlo paan yan. Wala talaga. So, baklas ng power supply. Wala. No choice. Hindi magbaklas ng power supply. So, ito guys, bago ko baklasin, ito yung nagpa-power sa motherboard. Ito. Huwag na isang pyesa doon. Ulit ko muna. Kasi may tinulak akong isang pyesa na parang nahugot ang cable. Wala. Hindi pa rin yun. Anyway, speaker lang yun. So, ATX. Oh, sorry. Yun.
Kailan matandaan mo mga tinanggal mong cable, guys? Ito naman. Video card. So, basically, yun lang ang napapower sa motherboard. Itong malaki, tsaka itong 4 dito. Okay? The rest, para sa hard disk, ito, hard disk, DVD, ito, so, saka yung iba, pwedeng saksakan ng fan para lumamig. So, depende sa available kung gaano karami. Although itong medyo konti lang, 4, 1, 2, 3, 4, 4 na slot lang. So, mas maganda to, 500 watts, mas latest. Ito, 400 watts. Ayan siya. Okay. So, nandito guys, makikita, 400 watts yan. Kita ba? 400 watts yan. Yan. Okay. Ngayon, kung dahil dun sa naging problema nung power ay napiktuhan ng motherboard, wala nang choice. Palit na tayo ng motherboard. Anyway, may spare ako isa doon. Yun ang sinasabi kong i5. Nandun. So, ito compact. Ito, manipis. So, try ko ilipat yung motherboard doon kung hindi sira. Kung hindi yun ang problema. Try kong patakbuhin dito sa casing na ito. Kasi ang switch noon, problema na rin naman. Ito, ang switch niya, sira na. So, maliit din naman yung kanyang casing. Hindi ko maisaksak yung mga GPU ko, mga video card. Kasi hindi compatible doon sa casing, napakaliit. So, walang space. Saka wala pating mapagsaksakan. So, hindi mo siya mai-bolt. So, malaking bagay itong casing. Casing pa lang, malaking bagay na sa akin. So, it's second hand eh. Bibinta sa'yo na 300 to 500 yan. Oh. Samantalang yan, 100 lang bili ko. Casing pa lang, bawing-bawi na. So, kahit sira itong power supply, guys, hindi ko tinatapon yan. Kasi pinangangahuyan ko rin ng mga electronic parts, mga piyesa niya. Minsan, itong mga cable niya, nagagamit ko rin. So, pag ganyan sira, di putol lang. Pag hindi na talaga repairable. So, pangangahuyan ko na lang. Saka hindi rin safe para sa computer kung repaired na lang yung power supply. Kasi magkaroon pa ng normal na functions, normal na electronic pulses na babato niya sa motherboard, eh, masayang naman yung motherboard, masayang naman yung processor. So, ito yung klase ng power supply na walang switch. So, dito pa lang hindi mo siya mag-switch kung may power. Hindi mo ma-check. Kailangan mo talaga ng power switch ng casing para ma-on mo siya. Hindi kagaya ng ibang power supply, may sarili siyang switch dito. So doon pa lang makikita mo, may LED na rin siya. Doon mo lang makikita mo may power siya. Okay?
So, mag-i-install ako ngayon ng itong spare naming trendy. So, hindi brand new to guys. Nagamit na rin namin to. Pero maganda lang pagkatago. Kita mo, nakabox pa rin. Kaya parang brand new pa rin. Kasi dapat ganun. Para hindi malikabukan. Kita mo naman, may switch siya. So, dito pa lang, makikita mo na kung may pa. Test ko nga. Wala rin siyang LED. Safe switch lang ito. Walang LED, hindi nag-iilaw. Anyway, functional naman ito. Nagamit namin ito dati. Baliktad. Okay?
Parang hindi compatible. Nahanap ko yung apatan. Hindi compatible ito. Trendy. Wala. Mapipilitan ako magtanggal ng motherboard at magpalit. Palitan ko ng i5. Yung Gigabyte H310. Kasi hindi compatible. Hiniman ito. Try ko lang kung kayang pumasok. Kasi DDR3 pa ito eh. Tigas. Galing ko muna kasi masikip. Gamin ko muna yung processor fan. Ito guys, processor fan. Tapos ito heatsink, aluminum to. So ito yung contact niya dun sa processor. So may fan siya, tapos heatsink. Pampalamig ng processor. So wala na akong, naubusan akong thermal paste, hindi ko malagyan. So kaya saka ko na lalagyan. Importante mapatakbo muna. Problema, animan ito. So, ETX tingnan natin kung kaya niyang patakbuhin. Okay lang, napapaghiwalay din pala. Pwede. Okay, good. Kala ko buo. Buo yung pagka-design. Masikip. May fit siya. Okay lang. Swak din naman. So, balik ko to.
Hindi na. Diba? Kagaya niyan. So, okay naman. Compatible pala. Okay lang. So, kahit ito, MSI, okay lang. Almost generic din naman. Mga power supply. Kasi hindi ko pa nasubukan sa ibang computer tong trendy. So, okay naman. Okay. So, we'll try. Pala nakasaksak. Okay. Switch natin. Wala. No power. Wala. Ito, sira. Tabi na yan. And mouse. Okay. Tapos, monitor. Yeah.
cable. So, DVI. Kakabit ko sa DVI. Let's see kung tatakbo ang DVI video card nitong CPU. Yung integrated video card niya sa motherboard. Kung tatakbo. Kasi yung isa VGA ang tumakbo. Pag sinabing VGA guys, dun sa mga bago pa lang talaga sa computer, ito yung VGA. Okay? So, HDMI, yun malaki DVI. Okay? Ito, DVI to DVI. So, ang DVI, dalawang klase din yan. Yung isa, malaki yung pin sa gitna. Mayroong DVI na mayroong pang 4 sa gilid dyan. Okay? Additional input. Uy, gulat ako. Gatik lang pala yung casing. Kala ko may nabasag. Okay. So, tingnan natin. Kung nagpo-power, syempre yung monitor may power kasi hindi naman sila yan. Okay. Yan. Power ng monitor. Syempre hindi sirain. Purong konti. Yeah. Check natin. Ulit. Kung power. Switch on. Power. Okay. Tumakbo yung power supply. Pero, wala pa rin display. Pero may power na siya. So, off muna natin. Okay. Ayan, power na siya. Tumakbo na yung one more time. Yung VGA pala. Hindi ko nakalimutan. Baka kagaya nung isa, ayaw tumakbo yung HDMI. Okay. So, VGA ang gamitin ko. So, this is a VGA slot. Kanina, HDMI. Kasi yun ang naging problema din ng isa. Yung unang ginawa ko. Ayaw tumakbo HDMI. So, posible din na ginarbage ito na may-ari. Kasi ang monitor niya, wala nang VGA slot. Puro DVI, HDMI na. So, hindi niya talaga mapatakbo. So, technique lang naman dyan, kung sigurado ka na hindi natatakbo yung HDMI at saka yung DVI, hanap ka ng monitor na may VGA. Bili ka na ng TV, mumurahin. 2,000, may mabili ka ng TV, mumurahin. Kaya sa Surplus, may 1,000 ng monitor, may VGA pa. So, yun na ang gagamitin mo. Tanggalin ko ang DVI to HDMI cable.
So, pwede naman converter na lang ang gagawin. So, VGA, kung naka-HDMI ang monitor, VGA dito sa computer, pero HDMI sa monitor. Okay? Para mapatakbo mo siya. Pero kung ang problema talaga yung HDMI nito, may VGA pa naman siya. So, pwedeng VGA to HDMI doon. So, itong HDMI, yung isang cable niyan, nakabili ka rin, ang dulo niya, VGA. So, HDMI to VGA. Ito, HDMI to HDMI ito. Okay? So, additional input yan. Try ko muna VGA. Baka mag-pop up yung magkaroon ng signal galing sa CPU. Kasi hindi nakikita ng monitor na may binabatong data yung CPU. May binabatong signal. So, baka sira yung HDMI. Gagamitan natin ng VGA. VGA slot. Hey, on. Uy, tumakbo. So, gaya nung isa, sira yung kanyang HDMI slot. So, wala akong gagalawin uli. So, power supply lang talaga ang sira niya. Okay. So, gaya niyan, F1 to run. Oh. Pumasok na ako sa CMOS. Kailangan ko lang ng hard disk para doon sa Windows system niya. Pero, gumana siya. Okay. So, power supply lang ang problema. 100 pesos. Okay. Tapos na ang video ko. So, yung iba naman, yung installation ng Windows, doon sa previous video ko na yan. So, hindi ko na ipapakita. Ay, importante lang napapatakbo ko. Saka, kulang pa ako hard disk kasi nagamit ko na lahat doon sa kabilang computer. Ay, importante, nakapasok ako sa CMOS. So, pwede ko nang galawin yan. Settings. So, boot. Wala pa kasi wala pa akong hard disk. Yan. Okay? So, boot option 1. Maganda ilapit ko yung cellphone para maintindihan maigi. Para alam din yung ginawa ko doon sa previous. So, ang ginawa ko lang doon, since wala naman sira talaga yon, ayan, sinet ko, ito yung boot option 1. So, isiset mo kung saan ka magbobot. Kung dalawang hard disk mo, isiset mo kung alin yung option 1 mo sa pag-boot. Hard disk 1, hard disk 2, or partition 1, partition 2. Kasi yung isang hard disk, pwede mo rin hatiin. Gawin mo partition 1, partition 2. So, kung nasaan yung Windows mo doon, doon ka magbobot. Either sa partition 1 or partition 2. So, kung dalawang hard disk mo, pinartition mo ng dalawa, so 4 na yon ang lalabas na directory mo. Okay? So, ito, kahit na-click natin yan, wala naman tayo makitang hard disk. Kasi, wala pa tayo naka-install na hard disk. Okay? No hard disk available. So, importante na patakbo natin yung CPU. Okay? Okay. So, yan. Tapos na ang video. Yun lang. Troubleshooting. So, power supply lang talaga ang problema. Saka may problema doon sa pagbalik ng mga cable. Okay? Siguro may nag-repair nito na wala na, pinagsasalaksak na ng balik dahil hindi niya mapatakbo. O wala na, i-junks na diretso. So, hindi lahat nung nasa basura ay talagang pang-garbage na. Pang-junk shop na. Yung iba, yung iba sa computer, ay sa basura, ay computer pa. Okay? Computer pa yan. Hard disk na lang ang kulang. Tumakbo rin. Okay? So, tatapusin ko na ang video rito. So, at least yung paglagay ng power supply, nakita naman na. Okay?
Kung para sa hard disk naman, since hindi ko na maipakita, yung para sa hard disk, depende. Kung yung sinaunang hard disk, ito ang slot niyan, ito ang power niyan. Ito. Okay? So, iba, magkaiba yan, manipis. Sa mga bago ngayon, SATA, ayan, manipis siya. Okay? Yung sa hard disk. Kaya sa DVD player, DVD drive, so, itong ginagamit. Dito rin minsan sinasaksak yung ibang fan. Pwede naman dito. Depende sa kung ano yung plug na available doon sa fan na binili mo. Okay? So, yun lang. Tapos na. Na-troubleshoot na natin. Pumasok na ako sa CMOS. So, Windows system na lang yan. So, installation na lang Windows. O kaya, kung yung hard disk na ilalagay mo, mayroon na rin Windows, existing Windows. O, ipagsaksak mo yan, magbo-boot na yan. Automatic na yan. Okay. So, kahit yung memory niya, pulido pa lahat. Wala pang problema. So, napatakbo natin siya. So, 8 gig. 4 gig, 4 gig yung memory. So, ang dami ko ng computer. Monitor na ngayon ang kulang. Okay. So, hindi ko nagagalawin yung nandun, yung motherboard doon. Hindi ko na ililipat dito kasi sayang pa rin naman to. Okay. So, gagamitin ko na lang yon pag may Intel parts na akong pwedeng makuha. Kasi yung huling binili ko, isa rin yun sa mga video ko. Yung beware of buying computer parts online. Kasi bumili ako ng isang Asus 10 online, ay busted siya. Built pins. So, yung sinasaksakan ng processor ay nakatupi-tupi na yung mga pin niya. So, ito yung processor. Ito fan niya, yung processor kanina sa baba. Yung sinasaksakan nun, nakatupi-tupi na. So, bent pins. So, pwedeng masira ang processor doon. Kaya hindi ako nakipagsapalaran pag ganun. Kasi mas mahal ang processor. Okay? So, thank you so much for watching. See you in the next video. Technology and devices video. Guys, don't forget to subscribe para yung ating mamunting kaalaman ay share natin. And please hit that like button, comment if you like the video, and comment if you have some other concerns, then please share. Okay? So, importante guys, please subscribe. Kasi pag tayo kumita na, mas marami pa tayong mga technology videos na magagawa. Dahil ang technology, magastos din talaga. Sa totoo lang. Okay? So, pag maganda ang subscribers, dumami, mas maraming project tayo. Kasi ako, medyo nagkakaedad na rin. So, sinishare ko na yung knowledge ko. I-impart ko na lang lalo na sa younger generations. Lalo na yung mga nasa elementary pa. Elementary high school na wala pa masyadong knowledge. Doon sa mga may maalam na, marami na dyan. The world of computers so vague, yun ang natutunan ko sa computer professor ko sa college. So, walang pwede magmayabang sa mga ganitong klaseng bagay. Kasi napakalawak na mundo ng computer. So, yung ibang technicians, yung ibang computer engineers, operators, may alam na hindi rin alam ng iba. Okay, mayroon namang common knowledge lang. So, hindi ko na ipakita yung pagsusulda ko. Pinapakita ko pa ba yan? So, ito, hindi ko na siguro ipakita. Additional input na lang. Ito na lang. Instead na ipakita ko yung pagsulda, alam nyo na yan siguro. Saksak mo lang naman yan pag uminit. Didiin mo sa tingga, o yun, didikit na yun. So, this is an adjustable iron, soldering iron. So, from 180 to, ano nga ba ito? 180 to 450 ba ito? Degrees Celsius. So, pwedeng increase mo, ito, increase the temperature, decrease the temperature. Okay? So, additional input. So, 11 in 1 to. Binili ko na package 11 in 1. Mura lang, online. Marami ka na makita niyan. Hindi ko na kailangan sabihin kung anong brand. Okay? Ikaw na lang mamili. Kayo na lang mamili. Cellphone. Ulitin ko. So, additional input. Ito. DIY. So, nasira yung stand ng aking camera holder. So,
Ito, garbage din ng kapitbahay ito. Standing fan yan. Standing fan. So, mabigat yung kanyang base, bakal. May basyada sa ilalim, pundido, mabigat. So, yun ang dinugtong ko kasi nasira ang stand dito. Tagal ko na rin gamit, kaya lumutong na yung mga plastic. Dinugtong ko ito. So, adjustable din. May screw din siya. Yan. Para maigpitan. Pwede mo rin siyang i-adjust para pahaba. Okay? Ito. Pwede mo i-angat. Pwede ibaba. Pwede i-angat. Yan. Yan. So, higpitan mo lang dito. So, ito yung panghigpit niya. Okay? So, additional input. So, DIY din. So, hindi ako basta-basta nagtatapon. Yung mga tinatapon ng kapitbahay, pinupulot ko. Kasi, talagang nagagawan ko siya ng paraan para magiging beneficial. Okay? So, be resourceful lang. Kailangan lang, gumana lang yung imagination mo. Yung pagiging innovative mo. Okay? Kasi ang technology, innovation talaga to. Ito hindi pa lagyan ng WD-40 ni Kalawang. Pero, yan, nagagamit ko siya. Mas stable kasi mas mabigat. Kasi may bakal sa ilalim. Okay? So, hindi kagaya nung stand na yung stand nito tumbahin kasi magaan siya eh. Lalo na nung natumba medyo luma na, nalutong na. So, basag. Okay? So, additional input lang. Kasi ayoko nang i-separate video yan. Singit na lang. So, ayan.